Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Wow! Gift! Para kanino yan, Ate Abby? Para kay Ate Joanne, kasi birthday niya bukas. Ang saya kapag nagbe-birthday, ano? Maraming gift na natatanggap. Anong gift mo sa kanya? Secret! Oy, ang doyo. Alam mo, Tolits, hindi lang naman yung mga material na regalo yung tinitignan natin kapag nagse-celebrate tayo ng birthday. Ano pa po? Ang mga blessings ni Lord. Hindi mo ba naisip bakit natin sineselebrate yung birthday natin? Sineselebrate natin yung birthday natin dahil inaalala natin yung ibinigay niya sa atin na gift. Ano pong gift yun? Yung life natin, yun yung binigay na gift sa atin ni God. Kaya tuwing sineselebrate natin yung birthday natin, inaalala natin yung ating kaarawan kung kailan tayo unang isinilang dito sa mundo. Una tayong lumabas sa sinapupunan ng ating nanay. At doon natin naranasan yung maraming mga bagay dito sa mundo. At dito rin natin unang tinuklas yung mga iba pang blessings sa atin ni God. Kaya naman, Tolits, lagi mong tatandaan na mahalagang isineselebrate natin yung birthday natin. Pero, hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo o pagpapakain at pag-celebrate kasama ng pamilya at ng friends. Higit sa lahat, i-celebrate natin yung birthday natin sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos. Hello po, Nina! Hello, Kate! Pwede niyo po ba akong tulungan sa assignment ko? Siyempre naman! Ano ba yun? Kasi sabi po ng katikis namin, alamin daw po namin kailan kami bininyagan. Di ba po, kayo ang ninang ko? Kasi po wala po si Mami, kaya kayo na lang ang tatanungin ko. Naku, buti na lang at tanda ko pa. Pasko noon! At alam ko, wala ka pang 1 taon nun di ba 5 years old ka na? Kaya December 25, 2015 ka, bininyagan. Natatandaan ko pa, ang saya-saya ng araw nun. Nagkita-kita kami muli magkaka-classmate. Parang ang mini-reunion yun Pero syempre, ang pinakamahalaga ay bininyagan ka. Ninang, bakit ba kailangan alam namin ang araw ng binyag? Mahalaga po ba yun? Oo naman, dahil sa binyag, ang araw ng ating muling pagsilang kay Jesus. Muling pagsilang? Ibig sabihin 2 beses ipinanganak? Pwede po ba yun? Oo, sa binyag.
Eh di ba bukas may online class kayo? Makinig ka ng mabuti sa teacher mo ha. Sigurado ko, ipapaliwanag niya yun sa'yo. Sige na nga po. Thank you, Ninang. You're welcome, inaanak. Bye! Bye! Oh, andyan na pala kayo. Kamusta mga kids? Welcome sa ating online catechesis. Alam nyo ba kanina, naalala ko yung masayang birthday ko nung bata pa ako. Ang saya-saya nun. Kayo ba, nafe-feel nyo rin ba ang nafe-feel ko ngayon? Kapag dumarating ang birthday nyo, talaga namang ang saya-saya. Kasi marami tayong blessings na natatanggap. Tayo'y nagkakaroon ng buhay at pamilya. Kaya mahalaga na sineselebrate ang araw ng birthday natin. Bukod sa birthday natin, ay meron pang mahalagang araw na dapat i-celebrate na mas maraming blessings ang ating natatanggap. Kaya naman sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa blessing ko sa binyag, new life. Teka, nagawa niyo ba ang assignment ko sa inyo? Alam niyo ba kung kailan kayo bininyagan? Very good! Sineselebrate niyo rin ba ang araw ng binyag niyo? Dapat sineselebrate nyo kasi karamihan hindi na nila naaalala ang araw ng kanilang binyag. Bakit ba kailangang i-celebrate ang binyag? Tara mga kids! Panoorin muna natin ang pag-uusap nila Jesus at Nicodemo. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. O ayan, malinaw na sinabi ni Jesus kay Nicodemo, para magkaroon tayo ng new life, kailangan muna nating ipanganak ulit. Pero, paano naman ito mangyayari? Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay ipapanganak ulit sa tubig at espiritu. Kaya mahalaga na tayo ay mabinyagan para matanggap natin ang mga blessings tulad ng pagiging una, kapatawaran ng kasalanan, minana at personal. Ikalawa, new life. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging ampong anak ng Ama, kaanib ni Kristo, at templo ng Espiritu Santo. Ikatlo, nagiging kaanib tayo ng simbahan o iglesia. Nakakita na ba kayo ng pagbibinyag? Ano ang mga signs na ginagamit sa binyag? Una, paglalagay ng krus sa noo. Tatak na tayo ay naisave ni Jesus mula sa kasalanan. Ikalawa, banal na tubig. Binubuhos sa ulo habang sinasabi ng pari ang pangalan. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanda rin ito
na tayo ay nalinis na sa ating mga kasalanan. Ikatlo, banal na langis. Pagtanggap ng Espiritu Santo, pakikibahagi sa misyon ni Jesus bilang pari, hari, at propeta. Ikaapat, paglalagay ng puting damit. Tinatanggap natin ang new life kay Jesus, sagisag din ito ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Kalima, pagsisindi ng kandila. Liwanag na tinatanggap natin kay Jesus. O diba, ang dami talagang blessing na binigay sa atin ni God. At ito ay dahil sobrang love niya tayo. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. At dahil din sa binyag, tayo ngayon ay bahagi ng malaking pamilya ng Diyos, ang simbahan. So don't forget to celebrate ang araw na tayo ay bininyagan, tulad ng pagse-celebrate natin ng ating birthday. At tayo ay magpasalamat kay God. At bilang mga anak ni God, gusto niya na isabuhay at i-celebrate ang new life na ito. Paano? Una, maglingkod. Dalawa, magdasal. Ikatlo, maging mabuting kapatid. Kaapat, sumunod sa kalooban ng Diyos. Kalima, pahalagahan ang buhay. Kaanim, magpasalamat lagi sa Diyos. Maaari nating tularan ang mga halimbawa ng mga saints. Dahil sa kanila, makikita natin kung paano isabuhay ang bagong buhay na ating tinatanggap sa binyag. Tulad ni San Pedro Calungsod, Beato Carlo Acutis. Si San Pedro Calungsod ay isang kabataang Pilipino mula sa rehiyon ng Visayas. Siya ay hinubog sa paaralan ng mga Jesuitang pari upang mag-aral ng katesismo at ibang wika. Isinasama din sila sa mga baryo kasama ng mga pari upang magampanan ang kanilang pang-araw-araw na gawain bilang mga sakristan o katikista. At nakasama rin siya sa pagmimisyon sa mga isla ng Ladrones upang ipahayag ang mabuting balita sa mga katutubong Chamorro, kung saan siya ay nagbuwis ng buhay. Si Beato Carlo Acutis naman ay isa ring kabataan na nagmula naman sa bansang Italia. Bata pa lang siya ay naging malapit na siya sa Diyos at gustong-gusto niyang laging dumadaan sa simbahan para magdasal sa harap ng banal na Santisimo at tanggapin si Jesus sa banal na Eucharistia. Dahil sa angking galing sa paggamit ng computer at malaking pagmamahal kay Jesus, gumawa siya ng isang website upang itala o idokumento ang iba't ibang milagro ng Eucharistia na naganap sa iba't ibang bansa. Ayon sa kanya, ang Eucharistia ang daan patungo sa langit at ang layunin niya sa buhay ay ang laging maging malapit kay Jesus. Namatay siya sa sakit na leukemia sa gulang na 15 taon. Sina San Pedro Calungsod at Beato Acutis ay kapwa halimbawa sa atin ng mga kabataang nagmamahal at naglingkod kay Jesus at nagsabuhay ng mga biyaya ng binyag na ating tinanggap. Tulad ng ating mga saints, isabuhay natin ang mga pangako sa ating binyag na sinagutan ng ating mga parents, ninong, at ninang. At ito ay ang itakwil o talikuran ang kasalanan at pangaakit sa masama ni Satanas. At sumampalataya sa iisang Diyos Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Catechist knows! Hello, Tolits! Gusto mo? Tolits, tignan mo ang ginawa mo. Bakit po? Wala naman po akong ginagawa ah. Pinalungkot mo si Kate dahil hindi mo pinansin yung ibinibigay niya sa'yo. Po? Ayaw ko naman po ng biskwit eh. Pero, hindi mo sinabi sa kanya. Imbis na sabihin mo yun, hindi mo siya pinansin. Inisnab mo lang yung ibinibigay niya sa'yo. Alam mo ba na pinahahalagahan ka ni Kate, kaya nga gusto niya i-share sa'yo yung biskwit niya. Pero, hindi mo naman siya pinansin. Alam mo ba kung ikaw yung may gustong ibigay, tapos hindi niya rin pinansin, ano kaya yung mararamdaman mo? Kate, pasensya ka na ha, kanina. Sorry, kasi hindi ko pinansin ang ibinigay mo sa akin. Pwede ko bang tanggapin yan ngayon? Oo naman. Ito binili yan ni Ninang. Madami siyang ibinigay sa akin, kaya isinishare ko sa'yo. Wow! Ang sarap pala nito. Oo, kaya ako nga inaalok sa'yo eh. Thank you, Kate ha. Ang sarap-sarap talaga. O, diba? Ang saya kapag natututo tayo na pahalagahan yung mga ibinibigay sa atin, maging ito man ay maliit na bagay. Mahalaga na pinahahalagahan natin ang biyaya ng isa't isa. Sa mabuting samahan at sa pag-appreciate natin ng blessings, gaano man ito kaliit, ay ipinapakita natin na isinasabuhay natin ang bagong buhay na tinanggap natin noong binyag. Catechist knows! O mga kids, may natutunan ba kayo sa ating aralin? Subukan nyo ang sagutin ang mga sumusunod. Una, sa sakramento ng blank ay tinatanggap natin ang bagong buhay ng Diyos. A. Kumpil. B. Binyag. C. Eucharistia. Ang tamang sagot ay B. Binyag. Ikalawa, sa sakramento ng binyag, tayo ay blank. A. Anak ng Diyos. B. Kapatid ni Jesus. C. Templo ng Espiritu Santo. D. Lahat ng sagot. Ang tamang sagot ay D. Lahat ng sagot. Ikatlo, paano natin maisasabuhay ang bagong buhay na tinanggap natin sa binyag? A. Iisipin lagi ang sarili. B. Pipiliin lang ang kakaibiganin. C. Laging gagawa ng mabuti. Ang tamang sagot ay C. Laging gagawa ng mabuti. Okay, very good. Ang gagaling nyo naman. O sige mga kids, hanggang sa susunod nating online class. Paalam! Para sa ating assignment, huwag kakalimutang mag-post ng inyong picture nung kayo ay bininyagan sa ating FB page, CMM o si Palm Media Ministry. O mga kids, magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado. Huwag kakalimutan, love tayo ni God. See you! Mga bata, tayo nang magdasal. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasiwalang hanggan. Amen.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.